Samahan niyo nga ulit kami ngayong araw na to mga kabakeks, at ngayon ngang umaga ay napakaganda ng sikat ng araw. Alas 6 pa nga lang ng mga oras na yan, pero napakaganda na ng sikat ng araw. Medyo late na nga kami nagising ng mga oras na yan mga kabakeks, kaya ayan, nagsalang na nga muna kami ng mainit na tubig, pang kape at pangpaligo ni Kuya Bakokong dahil may pasok nga siya ng araw na yan. At tignan nyo naman ang baby bakekang natin, naglalambing nga sa kanyang papa. At dito naman mga kabakek sa harap ng bahay, kumakain si Kuya Bakokong kasama sila mami niya na iniipitan ng kanyang pinsan. At dito nga sa gilid ko ay nagulat na lang ako, nandito na pala si baby bakekang at karga-karga na ng ate niya. Tingiti pa nga siya dyan, akala niya naman ay maisasama siya sa school, hindi naman po pwede. At bumalik nga ako dito sa likod at nagtimpla na nga ako ng kape namin para mapagising na ang aming mga kaluluwa. Ay, tulog pa ba? At ayan na nga mga kabakeks, nasalang na nga ako ng sinain dyan para pang almusal namin pagkagaling namin pagkahatid kay Kuya Bakokong. At habang nandito nga ako sa likod ay pinagmamasdan ko nga tong sinag ng araw sa kalanan. Ako lang ba mga kabakeks yung tipong parang nare-relax kapag nakakita ng sinag ng araw sa umaga na may usok-usok galing sa kalan habang nagluluto? Para bang ang gaan sa pakiramdam, lalo samahan mo pa ng malamig at malamlam na simoy ng hangin sa umaga na para bang ang sarap umupo at magkape habang pinagmamasdan ang ganitong eksena. At mapapa-thank you Lord ka nga talaga dahil ginising ka pa niya ngayong umaga at nakita ang ganito kagandang sikat ng araw. Nagaganahan kang simulan ng positibo ang isang buong araw. Samahan mo pa ng mga naggagandahan at napaka-inosenteng mga ngiti na manggagaling sa mga anak mo na inspirasyon mo sa buhay. Tsak! Buhay na talaga yung diwa mo. Tama ba ako mga kabakeks? At yun na nga mga kabakeks, matapos ko nga mag-emote-emote, ito na nga, papunta na nga kami sa school ni Kuya Bakokong. At pagkahatid nga namin sa kanya, ay diretso na nga din kami sa palengke para mamili kami ng ulam. At yan nga mga kabakeks, papunta na nga kami sa school ni Kuya Bakokong. At dito naman ay tinatanong ko nga siya kung anong gusto niyang bilihin ko sa baba pang merienda niya o pang recess niya. Karaniwan kasi binabaon ni Kuya Bakokong ay rice with ulam. Pero ngayon ngingiti-ngiti dahil gusto niya daw ay milk tea pero hindi pwede. Kaya ayun, sabi ko na nga lang, ay bahala na nga lang kami. At dito nga pagbaba namin ay namili na nga kami agad-agad ng gulay na nakita ni Mister. At tumiretso na nga din kami dito sa palengke para mamili nga kami nitong tilapia. Pang ulam namin tanghalian, pang ulam namin ni Kuya Bakokong hapunan at pang baon na din ni Mister. O diba, 3 in 1. At pag uwi nga namin ay may dala-dala ngang isda si tatay, galing daw Bakaw niya dun sa kaibigan niya. Alam niyo ba yung Bakaw mga kabakeks? At kung hindi, comment down below. At yun nga mga kabakeks, pagka uwi nga namin ay nakatulog naman tong baby bakekang. Kaya naman, nag-prepare na din ako ng almusal namin ni Mr. Bakokong. Namili nga lang din kami sa palengke ng pang-almusal namin ni Mr. Bakokong, ang bopis, at nanghingi na rin kami ng sabaw. At dito naman ay nililinis na ni Mr. Bakokong yung pinamili namin na tilapia. At pagkatapos nga din namin kumain ni Mr. Bakokong ay agad-agad naman kami nag-asikaso dito sa labas. At gising na nga pala din yan si baby bakekang. Alam nyo naman yan, tulog manok. At dito naman ay nagsimula na nga si Mr. Bakokong na magpaliyab ng apoy dito sa kalan para nga makapag-umpisa na din siya makapagprito. At yan nga pala mga kabakeks, yung kalabasan tinanim ko nung nakaraang araw. Sinubukan ko nga magtanim ng kalabasa, baka ako sakaling makabuhay ako dahil never in my life na may tinanim akong halaman na nabuhay. At yan nga mga kabakeks, mahihimayin nga akong dilis dahil nanghingi nga ako ng konti kay nanay ko para ako gawin kong kilawin. Alam niyo ba yung kilawin dilis mga kabakeks? Masarap yung kinilaw mga kabakeks, lalo kapag sariwang-sariwa tong mga dilis. Ako na nga pala yung naghimay dyan mga kabakeks kasi si Mister hindi daw siya marunong maghimay niyan. Medyo nagmamadali nga din ako sa paghihimay dyan dahil susunduin ko pa nga si Kuya Bakokong. Ihahatid ko nga din kasi yung palabok na binili ko para pang break time niya. At habang naghihimay nga ako ng dilis, dito naman sa harapan ko ay naghihimay din naman si Mr. Bakokong ng gulay na binili namin kanina sa palengke. At habang naghihimay nga din si Mr. Bakokong ng kanyang gulay, napiprito na nga rin siya ng isda para mamayang tanghali, wala na nga din kaming lulutuin. Kung nagtataka nga pala kayo mga kabakeks kung bakit nandyan nga pala si Mr. Bakokong, kasi nung araw na yan, start na siya ng panggabi. First time nga niya magpapanggabi ng work, kaya tinatawanan ko pa nga siya dyan. Sabi ko, kaya mo ba? Antukin ka pa naman ka ako, hindi mo nga ako kayang talunin sa puyatan Tatawa-tawa nga lang din siya mga kabakeks lalo at alam niya na alam ko na mahina nga siya sa puyatan.
At tingnan nyo naman yan, baby bakekang natin na yan. O, apaka-cute. Nagpapakute pa nga at nakikipaglaro pa nga kay papa niya habang binibidyohan siya. Dahil si Mr. nga yun nag-iikot ng video or ng camera nga dyan. Fast forward na nga tayo mga kabakeks. Nasundo ko na nga pala si Kuya Bakokong dyan. At ito nga, at itutuloy ko na nga yung ginagawa kong kinilaw. At pinakuha ko na nga si Mr. Bakokong ng kalamansi dito sa puno. Mabuti nga at meron nga din kaming puno ng kalamansi dito. At hindi na namin kailangan bumili pa ng halagang 10 pisong kalamansi. Tapos hindi naman sariwa at yung iba ay bulok at tuyot pa. Ito nga din talaga yung kagandahan ng meron kang itinanim, no? Kaya totoo nga yung mga kasabihan na kapag may itinanim ay may aanihin. Yun nga lang ay hindi nga ako pinagpala dahil hindi nga ako magaling magtanim. Ilang beses na nga din ako nagsubok or nagtry na magtanim kaya lang hindi talaga ako makabuhay. Kaya ayun, iba na lang ang binuhay ko, yung bakekang ko at yung bakokong ko. At least 'di ba, may nabuhay. Yun nga lang, ako yung pinagtaniman. So, yun na nga mga kabakeks, dami kong eksena, pero ito na nga, tutuloy ko na nga itong aking paggagawa ng aking kinilaw. Naglagay nga lang pala ako ng sibuyas at luya dyan mga kabakeks, at naglagay din ako ng pampalasa, ng asin at paminta. At nilagay ko na nga din tong suka at kalamansi at hinalo-halo ko nga lang siya, mekos-mekos ba? At pagkatapos ko nga maibabad ng ilang minuto mga kabakeks, ay kumain na nga din kami ni Kuya Bakokong at ni Baby Bakekang. At habang nagvo-voice over nga ako mga kabakeks, ay natutuwa nga akong pagmasdan itong dalawang naging aking bunga. Paano ba naman tingnan nyo ang Baby Bakekang dyan pagmasdan nyo kada subo niya? Nilalaro-laro at kinakasat-kasat niya nga dyan si kuya niya. Napaka-cute nga lang kasi nilang tingnan dalawa na sana nga hanggang sa paglaki nila ay magkasundo silang dalawa. Alam ko din naman na sa magkakapatid ay hindi talaga naiiwasan ang hindi pagkakasundo kung minsan. Pero sana ang hiling ko sa paglaki nila ay silang dalawa ang maging sandigan nila ang bawat isa. Si Mr. Bakoko nga pala mga kabakeks ay natutulog na ng mga oras na yan dahil papasok pa siya pagsapit ng gabi. Kaya't ayan, kaming tatlo na nga lang nila Bibi Bakekang at Kuya Bakoko ang nagsabay-sabay sa aming pananghalian. Kaya't mga kabakeks, hanggang dito na nga lang ang aking video. Hanggang sa susunod. Salamat sa panonood. At huwag niyong kalimutan mga kabakeks mag-like and share. Bye!